Isang matinding eskandalo ang yumanig sa bansa matapos lumabas ang ulat na sangkot umano si Pangulong Kuting Jr. sa paggamit ng iligal na droga. Ayon sa mga insider, matagal na umanong may problema sa droga ang Pangulo at ito raw ang dahilan ng kanyang pagbago-bagong asal at madalas na pagkawala sa publiko. Ang balitang ito ay lalong nagpagalit sa taong bayan na ngayon ay nananawagan sa kanyang pwesto na agarang pagbibitiw o pagpapatalsik nito sa pwesto. Sa kabila ng matinding kontrobersya, nananatiling tahimik ang Malacanang at wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Kuting. Samantala, ilang grupo naman ng mamamayan at oposisyon ang nagkakaisa sa panawagan para sa isang masusing imbestigasyon at drug test ng Pangulo upang patunayan kung totoo nga ba ang mga aligasyon. Ayon sa ilang eksperto, kung mapapatunayan ang kanyang pagkakasangkot sa droga, maaari itong maging batayan para sa impeachment o agarang pagpapatalsik sa kanya sa pamamagitan ng isang people power movement. Patuloy namang nag-aabang ang publiko sa susunod na hakbang ng gobyerno at sa Kongreso hinggil sa isyung ito. Habang umiinit ang sitwasyon, dumarami rin ang mga protesta sa iba't ibang bahagi ng bansa na nananawagan ng panagutan ng Pangulo. Ayon sa ngayon, isang malaking tanong ang bumabalot sa bansa. Mapapanagot nga ba si Kuting sa kanyang umano'y bisyo o muli ba itong matatakpan ng kapangyarihan at impluensya ng kanyang pamilya? At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Wala tayong mare-recruit na kasambahay na gumagamit ng droga. Kaya hinihingan natin sila ng negative drug test. Yung naman sa opisina, as a pre-employment requirement, hinihingan din yan ng mga employer ng negative drug test. Kayong nasa media, whether traditional media or social media or new media, yung mga naghahanap ng trabaho, hinihingan din kayo ng negative drug test. Yan ay war on drugs nating personal. Kaya kung tatanggalin natin ang pagiging ipokrito natin, walang masama doon sa drug war ni Pangulong Duterte. At simple lang din naman ang sinabi niya, kung meron na kayong ebidensya, sampanin niyo sa korte ang kaso at haharapin niya. Hindi itong investigation in aid of political exposure or investigation in aid of political aggrandizement ng mga kunyari naghihiring. Coach Oli, also in your program, let me be very clear because kami po ay mga officers of the court, dapat tinutulungan din natin yung mga ordinaryong mamamayan na higit na maunawaan yung mga kaganapan sa ating bansa. Alam mo ninyo, ang Kongreso ay hindi prosecution body. At lalong hindi po sila law enforcement agency na maaaring gumawa ng investigation na ang layunin ay panagutin ang isang krimen o kriminal. At higit sa lahat, hindi rin po sila korte na merong karapatang magdikta o humusga kung sinong guilty at hindi guilty. Kailangan klaro at malinaw sa atin yan para itigil na itong patuloy na political persecution ginagawa kay Pangulong Duterte. And very, very soon, do not be surprised, yung pagugulungin nilang impeachment case para matanggal si Inday Sara Duterte bilang ating pangalawang Pangulo. Bantayan natin yan, let's be vigilant at magbuklod-buklod tayo, Coach Oli. Kung sakali naman, Attorney Vic, kayo ipalarin at kayo maging senador, no? And alam naman natin na minsan, ganun din ang Senate. Although hindi sila kasing unprofessional nitong mga Quadcom. Pagka may investigasyon din na ganito, paano nyo susuportahan or hindi aawatin kung meron mang kayong napapansin na political persecution na dyan? Number one, there is no denying the legislative branch of government that inherent din naman sa kanila mag-imbestiga o gumawa ng investigation provided it is and it should be in aid of legislation. Kailangan malinaw. Ano ba yung batas na gusto nating ipasa?
i-repeal or amendahan kung bakit tayo gagawa ng isang committee hearing at bakit tayo magkakaroon ng investigation in aid of legislation. Kung wala namang malinaw na direksyon yung ginagawang investigation at nais lamang panagutin yung gumawa ng krimen at yung tukuyin yung krimen na naganap, iwan natin yan sa law enforcement body, kagaya ng NBI or kagaya ng CIDG or ideally kagaya ng Office of the Ombudsman. At kung gusto nating magsampa ng kaso, leave it to the prosecution service or prosecution arm of the Department of Justice. Bukas po yung ating mga piskalya. Open ang lahat ng piskalya, magsampa sila ng kaso. At hayaan natin, yung practice kasi nila yan nung ating mga piskal, magagaling na yan, trained yan, at amoy nila kung meron bang krimen na naganap, kung ito'y harassment suit lang, kung nakikita nilang meron, magsasampa ng kaso yan. Kung sa tingin nilang harassment, i-dismiss nila yan. At kung meron namang kaso, bigay natin doon sa talagang korte, Municipal Trial Court, Metropolitan Trial Court, Regional Trial Court, Court of Tax Appeal, Court of Appeal, Sandigan Bayan, all the way to the Supreme Court. Bukas lahat ng ating korte. Sila ang magdetermine kung anong may krimen bang nagawa, sino yung kriminal, sinong guilty, sinong dapat hatulan, sinong dapat i-acquit. Yan ang dapat na malinaw na direksyon. Hindi yung investigation in aid of or in furtherance of political persecution. Hindi natin dapat ito hayaan. Anyway, ito Attorney Vic, alam natin na ito'y kasama or nasa batas na pwede magpatawag ng hearing para maimbestigahan at makagawa ng batas. Kaya lang, napapansin natin talagang it's prone to abuse. Hindi ba, may mga pros and cons yan Kaya lang nakikita natin mas marami ng cons na nangyayari. Hindi ba natin pwedeng gawa ng paraan or hindi na ba natin po pwedeng matanggal na yung hearing na yan or wag nang i-televise? Kasi alam mo, habang may TV, habang may camera, yung grandstanding hindi nawawala. Kaya minsan, katulad nito, pag ang topic ay Duterte, imbita ng imbita tong Quadcom. Bukod doon sa persecution, may TV time Diba? So, kung ako lang but syempre hindi naman tayo abogado, wala akong alam dyan. But kung ako lang talaga, tanggalin na yan yung mga pahiring-hiring na yan kasi mas maraming harm ang nagagawa nito kesa nakakatulong. I agree with you, Coach Oli. Kaya lang, basic agreement tayo. Karapatan ng Kongreso mag-imbestiga, kagaya ng aking sinabi. Subalit ito'y dapat in aid of legislation because there is no congressional power to conduct exposés just for the sake of exposure. Kagaya nung sinasabi mo na dahil may TV, may social media. On the other hand, this is how I view things with the presence of the new media now. Maganda rin na nandyan kayo yung new media dahil lalong na-i-expose yung paglalapastangan sa mga karapatang pantao nung kanilang iniimbitahan muna as resource person and later on makikita mo nagmamature from resource person into seemingly a suspect. So magandang narariyan yung kagaya ninyo sa new media dahil nababalanse yung bias ng ilang traditional media pag na-expose ninyo sa new media. But again, while it is the inherent power of the legislative department, both the Senate and the House of Representatives to conduct investigation in aid of legislation, it must be made very clear to them and to the Filipino people that there is no congressional power to expose for the sake of exposure. Walang ganun. Dapat respetuhin yung ating mga Bill of Rights. Makikita naman ninyo ang nababiolate unang-una dyan, yung Section 1, Article 3. That no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ang dami nang nakulong, ginamitan ng contempt powers ng Kongreso. Ang masakit na katotohanan doon, yung taong inakusahan ng kasong kriminal, kahit sumampa na sa korte, Coach Oli, yung kaso niya, basta't ito'y bailable, hindi mo maaari siyang pigilang lumabas ng pagka-detain niya
or yung sa kanyang detention o kanyang kulungan basta't nakapagpiyansa. Dito sa nangyayaring congressional investigation, pag ikay sinight in contempt, dyan ka lang muna. Antayin mo pag maganda gising nung nag-iimbestiga, baka sakaling pawalan ka. Second, yung Section 12 Article 3, still on the Bill of Rights, nakalagay doon that no force, threat, violence, or intimidation that vitiates the free will shall be used in any investigation. Pagka hindi na lang gusto yung direksyon ng sagot mo, sasabihin sa'yo, let me remind you, Mr. Resource Person, that you may be cited for contempt. O di magbabago ngayon yung sagot ng tao dahil sino ba naman ang gustong mawalan ng liberty? Sino ba naman ang gustong makulong? Sino ba naman ang gustong mawalan ng kalayaan? So, nababiolate yung specific provision na yan ng ating saligang batas. And again, another specific provision, Section 17, yung ating right against self-incrimination also can be found under Article 3 of the Constitution. Walang sino man ang maaaring gawing testigo laban sa kanyang sarili or interest. Dito, nagsimula kang resource person. Bandang huli, nagkakaroon na ng blurred na yung fine line between a resource person, between congressional investigation, nagmamature ito into a seemingly custodial investigation. Yung custodial investigation tawagin sa ating criminal procedure, yan yung papunta na sa yung investigasyon, suspect ka na. Pag ikay suspect na, pwede mo na ipatigil yung investigation. Bakit? I-invoke mo yung right against self-incrimination mo. Hindi ka pwedeng kuhaan ng sariling ebidensya na naggagaling sa iyong sariling bibig. Bawal yun. Yun yung Section 17, Article 3 of our Constitution. Malinaw yan sa ating saligang batas. Hindi ko yan sabi. Nakasulat yan at nakasaad at may garansya yan sa ating saligang batas. Kaya itong sa aking nakita sa nangyari dito sa hearing, ito'y maliwanag na nagiging itong mga Duterte, nagiging na talaga sila, parang sila nang iniimbestigahan. Specifically itong paglabas ni Trillanes dyan sa Quadcom at naglabas siya ng bank accounts, etc. etc. Ito is kumpirmado sa aking palagay na ito ay nalabag yung bank secrecy law. So anong take nyo dito, Attorney Vic? Bawal ba talaga ito? Dapat ba andyan diyan si Trillanes? Dapat bang wag na talagang pumunta diyan si PRRD, etc.? Ako siguro kinakailangan ding magpunta roon si Pangulong Duterte para once and for all harapin niya at hinarap niya kagaya ng maisog niyang pagharap sa Senado, maisog din niyang hinarap yung mga tumutugi sa kanya dito sa investigation sa House of Representatives. But yung doon sa kamong offshore account, unang-una, sinabi rin doon sa hearing sa House of Representatives, yung issue ngayon ay 2015 or 2016 pa. Election issue, campaign issue laban kay Pangulong Duterte nung siya'y kumakandidato. Look, it's already 2024. 8 years after, yan pa rin ang issue mo. Ikaw ang may pagkukulang. Bakit hindi mo kinasuhan kung meron kang pinangahawakan at kumpiyansa ka na yung pinangahawakan mo ay kayang tumindig under the scrutiny of the courts and the prosecutor? Kung sa tingin mong kaya at matibay ang pinangahawakan mo, di kasalanan mo. After 8 years, yan pa rin ang issue mo. At after 8 years, yan pa rin yung kinakaladkad mong issue sa Kongreso, may kasalanan ka. Ikaw ang nagkukulang dahil hindi mo ginawa yung duty mo, di bali ng dating taong gobyerno, kundi yung duty mo bilang isang mamamayang Pilipino, kung may nakita ka at may pinangahawak na ebidensya, isampa mo yung kaukulang kaso laban doon sa pinagbibintangan mo. At itong Attorney Vic, kayo'y naging dating malapit kay BBM, no? At binanggit, ito'y pakawala sabi ni PRRD, ito'y pakawala ni BBM itong si Trillanes. Hindi mo rin naman matatawaran na may sarili ring mga balita at information na pumapasok kay Pangulong Duterte. Dating tatandaan, dating Pangulo yan. At hindi yan yung dating Pangulong hindi nagtrabaho. Ito yung Pangulong nagtrabaho talaga up to his very last day.
So kung meron siyang information na ganon, I'd like to believe, very credible yung kanyang information. And again, I agree with you. Hindi dapat nagpapapunta ng mga ganong resource person na ang layunin lamang ay pakasiraan o galitin o pikunin yung isang resource person sa pagkatao ng dating Pangulo na nung bumaba na sa pwesto ay patuloy pa ring mataas ang trust rating at patuloy na minamahal pang higit ng mamamayang Pilipino. Yung nag-iimbestiga, Attorney Vic, na convicted, halimbawa na lang ay ikaw ay child abuser, convicted child abuser. Ito ba'y nararapat o dapat ito ay actually tanggalin na sa pagdinig or dapat ito'y pagbakasyonin na mismo bilang congressman or congresswoman? Ayun, tawag dyan, Coach Oli, delikadesa. Delikadesa tawag dyan. Kung alam mo ikaw mismo may tama at meron kang conviction at ikay nasa labas lang, eto convicted na to, pero nasa labas pa dahil binigyan siya ng piyansa. Pero dapat yan, practice ka naman ng self-restraint. Hiya naman, pino naman, delikadesa tawag doon. Hindi na ituturo sa Kongreso yon, pero habang lumalaki tayo, dapat ay natututunan natin yan. At bahagi yan ng GMRC, Coach Oli, yung good manners and right conduct, hindi na kinakailangan sa batas yan. Kung sa tingin mong may bahid ka, preno, rahan-rahan, huwag ka na magpunta ron, huwag ka na magtatanong doon, because between you and the resource person, ikaw ang may conviction, hindi yung taong naroon. Yung nakaupo doon na iniimbestigahan mo at tinatanong mo, wala pang ang kaso. Delikadesa tawag dyan. Self-restraint. At yung sa Pilipino pa ba, mahiya ka naman. I mean, kung sakaling ganun yun at wala talagang delikadesa, ibig bang sabihin yung mga kasamahan niya ron or yung kanilang pinaka-leader na hindi man lang siya pagbawalan, pare-pareha silang walang delikadesa? Oh, you can safely arrive at that conclusion, Coach Oli. I feel you, I agree with you if you will arrive or if you already have that kind of conclusion. Kaya nga, importante yung mga ganitong programang kagaya ng sayo sa social media at sa new media upang mailahad natin ang katotohanan sa higit na nakararaming sambayan ng Pilipino. Kung sila doon ay hindi na nagpa-practice ng proper decorum, kung sila doon ay wala ng decency, let's go into the bar of public opinion. At yung public opinion ang mag-shape, ang mag-pressure na tigilan na nila yung political persecution. Ang problema natin, kahirapan, kagutuman, at ang walang food security, at yung nawawalang 500 billion flood control funds, at yung hindi ma-account na 5,500 flood control programs. Iyan ang tunay na problema natin. Hindi itigil nyo na yung political persecution. Yan, bago natin, pupuntahan natin yung flood control na nawawala na yan. Ito hindi ko alam kung ito ay specifically na sinabi sa batas. No? Sabi nyo, yung kanina yung tungkol sa drug use and protector at saka yung plunder, etc. sa mga opisyal. Ang NPA ba, halimbawa, yan ba ay pwedeng dapat maging opisyal o yan ay wala dapat dyan? Anong sinasabi ng batas patungkol dyan? Well, that is the democracy Philippine style. At respeto natin yun. Kung sila'y binoto nung kanilang mga followers enough to get one seat as a party list, wala tayong magagawa dyan. Yan naman ang inam ng tunay na demokrasya. Maaring hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo, pero ipagtatanggol ko ang karapatan mong sabihin yan. At ganun din dito sa pag-elect ng mga leaders, maaring hindi sila karapat-dapat dyan, kanya lang naboto sila ng sambayan ng Pilipino. Subalit pag nandoon ka na, kinakailangan naman, umasta ka yung respeto at yung decorum at yung pag-uugali na talaga naman pang public servant. Dahil public service is mataas na antas ng paglilingkod yan, meron kang mandato ng sambayan ng Pilipino at dapat yan pinapahalagahan mo at hindi ka pwedeng umasta ron bilang barumbado. So puntahan natin ito ngayon, Attorney Vic, itong flood control na binanggit nyo kanina. No? So may lumalabas na mga videos na wala na siyang magawa.
na even yung mga infrastructure na gawa ng flood control projects, nagiba. At sabi, substandard. So, ito'y napag-usapan natin dati na ito'y isasama nyo doon sa corruption. Ngayon, moving forward, nagpapatuloy. At marami pa ring nagiging problema dito sa tong bagyo-bagyo na ito na sinisisi pa nila sa climate change. No, so anong pwede nating magawa dito? Coach Oli, mga kababayan, climate change is real. Totoong meron ng pagpapalit ng klima. Wala po tayong debate dyan. Pero yung namatay na 200 na Pilipino dahil sa pagbaha sa Bicol, hindi po pwedeng isisi sa climate change yan. Sisihin natin kung paano ninyo ginamit, saan nyo linagay yung 500 billion pesos na flood control funds. Kung hindi ninakaw, Coach Oli, yung 500 billion pesos na dapat sana ay naiuwi sa tunay na flood control programs, baka buhay pa yung karamihan doon sa 200 tao higit kumulang na namatay. Inosente, bata, matanda, ama, kapatid. Yan ang mga namatay. Bakit? Dahil sa korupsyon. Kaya nga ako, yung sinasabi, ibalik natin ang death penalty. Ang biktima ho dyan, sa plunder na yan, sa pagnanakaw sa pera ng gobyerno, hindi lang isa, kundi tayong lahat, 110, 115 million Filipinos ang biktima dyan. Tayo ang biktima. At yan na nga, nagkakaroon ng mga unnecessary deaths. Bakit? Nalunod nawawala yung flood control programs nawawala yung flood control funds. And in the same manner, kaya tayo yung inayaya ko kayo na makiisa kayo, samahan ako dito sa ating war on corruption, pipilitin din natin na mawala at ibasura na itong Joint Resolution number 10, kung saan hinahayaan, pinapayagan yung liquidation by mere certification. Naririnig po ng ating mga kababayan, subukan ko hong pasimplihin. Yung resolution number 10 that allows liquidation by mere certification, simple lang po ang ibig sabihin nito. Yung head of office o ahensya ng gobyerno na siyang gumamit, nagdispalko o kaya'y nagtago o nagnakaw o nangurap ng pondo ng kanyang opisina, siya din ho ang magliliquidate at pipirmahan lang niya, sabihin niyang dito ginamit, wala nang audit, lusot na po iyan. Yan po ay unconstitutional. Bakit? Coach Oli, paglabag yan sa ating saligang batas, sa Article 9, Section 3, doon sa mandato ng Commission on Audit, malinaw yan, Commission on Audit lang ang may kapangyarihan na mag-audit, walang iba. At hindi mo rin pwedeng bawasan ang kapangyarihan o ang saklaw ng Commission on Audit. Lahat po ng opisina ay dapat niyang bantayan. Yan ang ating watchdog pagdating sa pondo ng bayan. At hindi siya pwedeng talunin o kapunin ng mere resolution number 10 because the powers of the Commission on Audit is provided for under our Constitution. Hindi yan pwedeng talunin ng mere legislative resolution or joint resolution. Kasi ang nagiging issue dyan, Attorney Vic, minsan, syempre, politika, no? So, nilagay nila yan dyan dahil meron silang agenda. So, I'm with you dyan sa death penalty, sa plunder na yan. I'm with you dyan sa death penalty about dyan sa droga na yan. Gustong-gusto ko yan, 1,000%. But the problem is, eto, pagpasok nyo at kayo naging senador, paano nyo, baka kasi hindi suportahan to Dahil sa tingin ko, in my opinion lang naman, mas maraming magnanakaw dyan kesa sa matino. So, hindi nila a-approvean yan. So, paano natin ipapasok yung batas na yan? Maganda yung batas Kaya lang, paano? We will find like-minded alliances diyan sa Kongreso at sa Senado. At kung sakasakali magkahirapan, Coach Oli, gamitin din natin yung saligang batas sa pagpapasa ng batas kagaya ng pagbabalik ng death penalty.
pwede naman mag-initiate ang publiko, yung tinatawag nating People's Initiative. Yung People's Initiative, hindi lang naman sa pagpapalit o pagrebisa o pag-amenda ng ating saligang batas. Ang pagpasa ng isang Republic Act, maaari din gamitin yung vehikulong yan, yung direct participation of the people. Recognize yan ang ating saligang batas. At kung aayaw, yung mga mambabatas, dahil pakiramdam nila, tatamaan sila dito sa panukala na maibalik ang death penalty, tatakbo tayo sa sambayan ng Pilipino. Anyway, after all, kinikilala naman that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Emanates from you, emanates from me, emanates from us. Alam kong mahirap. Sabi ko nga, talagang mahirap tayo makapagpasa ng batas na ganito dahil maraming tatamaan. Subalit, nariyan ang sambayan ng Pilipino. At ako'y nananalig na kung sakaling pahiramin ninyo ng inyong mandato, kasama ko kayo all the way hanggang sa matuloy itong mga legislative commitments or legislative agenda na aking inilalahad sa inyong lahat dito sa iyong programa at marami pa ibang programa na ako ay nabigyan na ng pagkakataong magsalita. Maganda yun, Attorney Vic. Matanong ko, halimbawa ikay mahalal for yung first 100 days mo, anong iyong plano? And secondly, kasi marami pong mga politiko na sila ay maraming pangako at sila ay open sa media, etc. Then after that, hindi lang naman ito sa national, no? Kahit sa mga kahit sa mga local elections. Pagkatapos na halal, hindi mo na mahanap. Hindi na, saka na lang lalabas ulit sa media pagka again, election. Kaya tuloy yung tao ngayon parang ang dating, no? Medyo defensive na nga ang mga tao diyan, including me, na may budol factor dahil bigla na lang nawawala, may trahedya, merong binagyo, tas biglang nawawala, lalabas na lang TV time, etc. So your take on that, Attorney Vic? Singilin ninyo ako. Make me account for all the legislative commitments that I'm making now. Basta't ang akin, simple. Sisikapin kong maibasura yung Joint Resolution number 10, unang-una. Pangalawa, sisikapin ko na maibalik ang death penalty pero hindi agad-agad sa pagpapanukala ng pag-repeal doon sa batas that suspending the imposition of the death penalty. May proseso. Unahin muna natin ang pag-amenda sa Dangerous Drugs Act of 2002. At pagkatapos niyan, amendahan din natin yung plunder law. At pag naamendahan na natin itong dalawang batas na ito, file natin yung Senate bill calling for the reimposition of the death penalty but only specifically for the 2 criminal offenses. And how do we do it? Meron na ho tayong draft eh. This is how we take this election, this midterm election seriously. Meron na tayong draft, working draft. At yung unang 100 araw, ipa-file ho natin ito. At maaari tayong singilin ninyo after 100 days kung nasaan na. Ito nga sinasabi nating first 100 days na performance, sukatin ninyo ako. And then of course, meron tayo yung tinatawag nating pagbuwag na rin sa pagkakaiba or distinction or discrimination between the wage rate here in National Capital Region and the provincial wage rate. I will work for, and I already found a like-minded ally doon sa kamanggagawa party list na nariyaan sa mababang kapulungan. Tanggalin na natin yung provincial wage rate. Ibig sabihin lang ng Coach Oli, yung sahod ng mga kababayan natin sa probinsya dapat iparehas na sa sahod ng mga nasa Metro Manila dahil wala pong katotohanan na mas mura ang buhay sa probinsya. Wala pong katotohanan na mas murang manirahan sa probinsya. Pruweba, lagi kong ginagawang halimbawa, yung isang piraso ng manok mula sa sikat na fast food chain na may isang kanin at isang gravy sa Metro Manila, kung ano man ang halaga niyan, yun din ang presyo ng isang pirasong manok na may kanin na may gravy sa probinsya. Isa pang pagpapatunay, kadalasan mas mura ang bigas sa Metro Manila, ang isang kilong bigas o isang sakong bigas sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Pangatlo, bakit magkakaroon ng distinction ang sahod
ng mga nasa Metro Manila or National Capital Region kung iahambing mo doon sa mga nasa probinsya. Take the case of yung mason ng isang construction company. Yung pinapasan ng mason na isang sakong simento sa kanyang balikat dito sa Metro Manila ay singbigat ng isang sakong simento na pinapasa ng mason na nagtatrabaho sa probinsya. Tanong, bakit mas mura ang sweldo ng mason sa probinsya kung iaambing mo sa mason ang nagtatrabaho sa National Capital Region? Pareho lang naman yung bigat ng kanilang trabaho. Kaya kung tayo ay palarin, isa rin po yan sa isusulong natin, tanggalin na yung distinction ng National Capital Region wage rate at yung provincial wage rate. And of course, babantayan po natin yung tao ng budget. Nasabi ko na yata ito sa iyo, Coach Oli, nung araw, na ang ugat at simulat katapusan ng ating problema ay ang korupsyon sa budget. Babantayan natin ang budget mula pa lamang sa NEP o yung rekomendasyon ng Pangulo ng Pilipinas hanggang sa ito'y dinedeliberate na, pinagdadebatihan sa Kongreso, hanggang sa ito'y mauwi doon sa tinatawag na Bicameral Conference Committee, na ang trabaho lamang ay i-reconcile kung tama yung mga figure. Pero pagdating sa Bicameral Conference Committee, ang dami ng insertions. Lumolobo yung proposed budget ng Presidente ng Pilipinas. Hanggang sa gamitin na ito ng mga ahensya ng gobyerno, hanggang sa ito'y properly ma-audit. Para nang sa ganun, walang masayang na pera nating mga Pilipino. Yan ang ating mga panukala na nais gawin. At dyan ho ninyo ako sukatin sa loob ng 100 araw kung sakasakali po tayo'y palarin at pagbigyan ninyo ng isa sa inyong 12 iboboto sa Senado pagdating next year ng Mayo 12. Ayun, maganda yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!